Natapos ni Yang Chen ang kanyang inumin at itinapon ang baso sa basurahan. Binasa niya ang natanggap na mensahe at agad na naintindihan ang plano ni Wang Lizin. Ano, gusto niya ako imbitahan para kumain sa Ning Hotel at humingi ng tawad. Ngumiti siya at sinabi, depende na lang kung nasa magandang mood ako o hindi sa araw na yon. Biglang bumuhos ang malakas na ulan, para bang pati ang langit ay gusto ring makisaya sa kaguluhan. Samantala, si Wang Lizin ay malamang na nag-e-enjoy pa rin sa malaking tulay. Nakatanggap ng panibagong bukang si Yang Chen. Pinuntahan niya ang lokasyon sa harap ng isang gusali na may pangalang KTV. Agad niyang tinawagan ang pasahero upang itanong kung nasaan ito. Sinabi ng babae na sobrang lakas ng ulan at hindi siya makalabas, kaya pinakiusapan niya si Yang Chen na sunduin siya mismo sa pintuan. Pumayag naman si Yang Chen at sinabihan itong maghintay muna diyan para sunduin niya. Manilas niyang kinuha ang kanyang payong, at tumakbo papunta sa pasukan upang salubungin ang kanyang pasahero. Sa kanyang harapan ay isang napakagandang babae na mukhang mayaman at elegante ang pananamit. Tama po ba, kayo si Miss Jiang? Tanong niya. Tumingin ito sa kanya at nagsabing, ang daming tubig sa daan dahil sa ulan, hindi ako makatawid. Pwede mo ba akong buhatin papunta sa kotse? Diretsyong tumanggi si Yang Chen. Hanggat hindi ka payle o hindi makalakad, hindi ko ibinibigay ang serbisyong yan. Ipinakita ng babae ang kanyang bagong baylang sapatos. Ang daming tubig sa daan. Ano bang mawawala sa iyo kung buhatin mo ako? Maraming gustong magbuhat sa akin pero hindi sila nabibigyan ng pagkakataon. Nanatiling matatag si Yang Chen. Hindi siya nagbibigay ng ganoong serbisyo. Ang kaya lang niyang gawin ay iabot ang payong, ang paglalakad, responsibilidad na ng babae. Dahil sa sagot niya, mainit ang ulong kinuha ng babae ang payong mula sa kanyang kamay. Kita sa mukha nito ang inis sa kanyang ugali. Binuksan nito ang payong at naglakad papunta sa kotse habang si Yang Chen naman ay nababasa sa ulan at tahimik na sumunod sa kanya. Pagpasok sa sasakyan, mayabang na sinabi ng babae, bilisan mo ang pagmamaneho. Bad trip na ako. Kapag ininas mo pa ako, siguradong bibigyan kita ng mababang rating. Kalma lang na sinagot siya ni Yang Chen, pakifasten po ang seatbelt, agad na tayong aalis. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa destinasyon ng babae. Bago ito bumaba, pinakiusapan siya ni Yang Chen, pakisigurong dala niyo po lahat ng gamit niyo bago bumaba ng kotse. Pero sinagot lang siya ng babae, hindi ako makababa. Ang basa ng lupa, madudumihan ang bagong sapatos ko. Idiretso mo ang sasakyan paakyat. Napakamot na lang si Yang Chen. Ma'am, kotse po ito, hindi helicopter. Paano ko naman ay dadaan paakyat? Nandito na tayo mismo sa tapat ng pinto, kailangan nyo na lang bumaba at maglakad ng ilang hakbang. Pero matigas ang ulo ng babae at ayaw pa rin bumaba. Dahil nasa serbisyo siya, kailangan niyang pagbigyan ang pasahero, hindi ba? Ngunit sobrang nakakaasar na ito. Kinuha ng babae ang kanyang cellphone at nagbantang, magrereklamo ako sa iyo. Dito na nagsalita si Yang Chen. Sige, magreklamo ka kung gusto mo, pero bumaba ka na ng kotse. Ayaw pa ring bumaba ng babae at mariing sinabi, kung hindi mo ako dadalhin sa itaas, hindi ako lalabas ng sasakyan. Walang pasensya nang kinuha ni Yang Chen ang susi ng kotse, bumaba, at binuksan ang payong. Ayos lang, tumagal ka rito hanggat gusto mo. Ako naman ay maghahapunan muna. Dahil dito, galit na galit ang babae at mabilis na bumaba ng sasakyan. Sa sobrang lakas ng ulan, nabasa ang kanyang damit, kaya mas lalong lumitaw ang perpektong hubog ng kanyang katawan. Mabilis niyang kinuha ang cellphone niya at tinangkang bigyan ng masamang review si Yang Chen. Pero bago pa siya makapag-type, agad nang naglakad at pumasok si Yang Chen sa kotse, isinara ang pinto, kaya nagulat na lang ang babae. Sabay mabilis siyang umalis sa lugar. Sa kanyang pag-arangkada, nasabuyan pa ng tubig ang babae. Napangisi si Yang Chen habang tumatawa. Sa isang malawak na gubat, may iba't ibang uri ng ibon. Sa isang malaking lungsod,
may iba't ibang klase ng tao. Habang nagmamaneho, kinuha niya ang kanyang kape sa lagayan, balak pa sana niyang ininom ang kanyang tsaa ngunit napagtanto niyang ubos na ito. Biglang lumitaw ang system assistant niya. Binabati ang host sa pagtanggap ng isang masamang review. Base sa iyong performance, ni-reward ka ng system ng 50 gramo ng tuyong dahon ng tsaa mula sa puno ng Mother Tree Dahong. Pakiusap, buksan ang iyong gantimpala. Napahinto si Yang Chen at hinawakan ang baba ng virtual na babae sa system. Talagang maganda ang sistemang ito. Pero bakit parang napakaliit ng gantimpala? Agad namang nagsalita ang babae mula sa system, hindi mo lang alam kung gaano kahalaga ang tsaa na ito. Noon, ibinenta ito sa isang auction ng higit pa sa ginto, at ngayon, kahit may pera ka, hindi mo ito basta-basta mabibili. Paliwanag pa ng babae, ang nakaraang presyo nito ay nagkakahalaga ng 200,000 sa 20 gramo lang. Ngayon, ang kahalagahan nito ay sobrang taas na, kahit ng pera ay hindi na mabibili. Namangha si Yang Chen at halos mamotla sa narinig, sinabi niya na ganun ba kahalaga to? Makalipas ang ilang sandali, binuksan niya ang trunk ng sasakyan at kinuha ang maliit na pakete ng tsaa. Mukha lang itong kaunti, pero ang halaga nito ay higit sa 200,000 kada 20 peraso. Parang napaka-luxurious nito, kaya naisip niyang subukan ito agad. Nang amoy niya ito, napakabango ng amoy. Pero bago pa siya makapagpahinga ng tuluyan, biglang lumitaw muli ang system. Na-detect ng system na nakatanggap ka ng panibagong masamang review. Binabati kita, nakatanggap ka ng karagdagang gantimpala. Binjang number 1 Villa. Bukas, hintayin mo ang delivery ng susi at mga dokumento sa pamamagitan ng Milang Service. Napanganga si Yang Chen. Ano? Isa to sa pinakamahal na villa sa buong Riverside. Halos nagkakahalaga ito ng 500 million. Ngayon lang niya naisip, sobrang sulit pala ng bawat masamang review na natatanggap niya. Matapos tikman ni Yang Chen ang tsaa, napansin niyang hindi lang ito mahalaga, masarap din ito. Pagkaupo niya sa kotse at paglipad ng tukor, bigla na lang may isang babaeng kulay pula ang buhok na papalapit sa kanya. Diretso itong sumakay ng kotse, ang maganda at sexing manamit na babae. Tinanong siya ni Yang Chen kung sino siya. Ngunit walang sabi-sabi, inilabas nito ang isang bangkos ng pera mula sa bag at iniabot sa kanya. Magmaneho ka, ang lahat ng pera na ito ay sayo. Tinanggihan ito ni Yang Chen at sinabing, hindi ako taxi driver. Ride-hailing driver ako, kailangan mong mag-book sa app. Hindi na siya pinansin ng babae at sinabi nito na anong kalukuhan yun, magmaneho ka na lang kung saan ko sasabihin. Habang nakaupo siya sa kotse, isang lalaking lumapit habang may kausap ito sa kanyang cellphone. Malakas itong kumatok sa bintana ng kotse at nagsinigaw. Sinabi nito na buksan nila ang bintana. Bago pa man makapag-react si Yang Chen, binalaan siya ng babae, huwag mong bubuksan yan, kung hindi, kakagatan kita hanggang mamatay ka. Tiningnan ni Yang Chen ang lalaki sa labas ng kotse at tinanong ang babae, kilala mo ba siya? Siyempre hindi, sagot nito. Ibinaba ni Yang Chen ang bintana at tinanong ang lalaki, Sir, kilala mo ba ang babaeng ito? Saglit na nagulat ang lalaki bago sumagot, oo, siya ang girlfriend ko. Bakit hindi ko siya makikilala? Napataas ang kilay ng babae. Sinong girlfriend mo? Blind date lang natin yun. Kailan pa tayo naging magkasintahan? Galit na sumagot ang lalaki, blind date. Hayop ka pala eh. Utang ng tatay mo sa akin, milyon-milyon. Hindi na siya makabayad, tapos ikaw, nagtatanga-tangahan pa. Biglang lumamig ang pakiramdam ng babae. Sinigawan siya ng lalaki, bumaba ka na dyan. Nakabok na ang hotel room, huwag mo akong sirain ng trip ko ngayon. Nataranta ang babae at humarap kay Yang Chen, hindi kami magkasintahan. Kung ibibigay mo ako sa kanya, gagahasain niya ako. Isa kang kasabwat kung hayaan mo lang to. Lalong uminit ang ulo ng lalaki. Wala kang pakialam dito, driver ka lang. Huwag mong panghimasukan to at buksan muna ang pinto.
Napatingin si Yang Chen sa dalawa. Ayaw niyang makisali sa gulo ng iba, kaya iminungkahi niyang tawagan ang pulis. Isa lang akong driver sa online taxi at ayaw ko na makisangkot sa away ninyong dalawa. Nagpanteng ang tenga ng babae. Ano, duwag ka pala, wala kang silbi. Nap-icon si Yang Chen. Oo, duwag ako, pero ang pinakamalaking duwag ay ang tatay mo. Wala akong kinalaman sa'yo, wala akong obligasyong protektahan ka. Kung gusto mo, ako na ang tatawag sa pulis para sa'yo. Pero bago pa siya makakilos, sumugod ang lalaki at sinipa ang pinto ng sasakyan, lumabas ka dyan ngayon din. Nataranta ang babae at parang namanhikan na kay Yang Chen, sige na, umalis na tayo, parang awa muna. Pero galit si Yang Chen. Kung talagang natatakot ka, tumawag ka sa pulis. Napaluhan na ang babae. Gusto ko rin sanang tumawag pero wala kaming pera para bayaran siya. Biglang binuksan ng lalaki ang pinto at hinablot ang buhok ng babae. Dito nakita si Settle sa loob ng kotse. Driver, buksan mo ang pinto at dalhin mo kami sa suburbs. Kapag tapos na ako sa kanya, ikaw naman ang kasunod. Hindi ba makatarungan yun? Kung ako ikaw, papayag na lang ako. Sa halip, walang sabi-sabing pinaandar ni Yang Chen ang sasakyan. Nagwala ang lalaki. Saan mo siya dadalhin? Hayop ka. Kapag tinakas mo yan, babaliktarin ko ang buong syudad para lang mahanap kita. Tandaan mo to, Zhang Hengji, anak ng chairman ng Yiwu Group. Sumagot si Yang Chen at sinabi, wala akong pakialam kung sino ka man. Imbes na sumagot, mas lalo niyang binilisan ang takbo. Nagpupuyos sa galit si Zhang Hengji, kinuha niya ang kanyang susi at sumakay sa kanyang sasakyan, at agad silang hinabol. Habang nasa biyahe, napahanga ang babae. Ang astig mo kanina. Pero diretsyong sagot ni Yang Chen, walang kwenta ang pagpuri mo. Wala akong interes sa'yo. Ibababa kita sa unahan, mag-book ka na lang ng ibang sasakyan. Pero habang nag-uusap sila, biglang lumitaw ang isang Mercedes sa harapan nila at hinaranggan ang daan. Si Zhang Hengji na naman na sumisigaw ng malakas para ipatigil ang sasakyan, binyantaan pa niya si Yang Chen na papatayin niya ito. Samantala, nanlaki ang mga mata ng babae. Sinundan niya tayo. Nagmakaawa siya kay Yang Chen. Huwag mo akong ibaba dito, siguradong gagahasain niya ako. Walang sinayang na oras si Yang Chen. Inapakan niya ng sagad ang gas at binangga ang kotse ni Zhang Hengji, halos tumaob ito sa lakas ng impact. Napatili ang babae, pero pagkatapos, natawa siya ng malakas. Ang lupot mo, binangga mo ang sasakyan niya. Matapos nilang matakasan ang lalaki, ipinaroda ni Yang Chen ang kotse at sinabing, baba ka na sa kotse ko. Pero imbes na bumaba, lumandi ang babae at nagsabing, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Ihatid mo ako pauwi at ibibigay ko sa iyo ang first time ko. Mas mabuti na yun kaysa hayaan akong kunin ng lalaking yun. Nagalit lang si Yang Chen at umiling. Napagtanto niyang niloloko lang siya nito. Kaya sinabihan niya ito na bakit ang pakiramdam mo ay nakatira sa isang mahiwagang mundo, lumabas ka na sa kotse ko ng mabilis. Walang sabi-sabing binuksan niya ang pinto at itinaboy ito palabas. Bago pa makababa ang babae, sinabi nito kay Yang Chen na isang duwag. Sa inis, bumaba ang babae at sinigawan siya, walang hiya ka. Talagang duwag ka, nasa harapan mo na ang pagkain pero hindi mo pa sinimo. Pero pinaandar na lang ni Yang Chen ang kotse ng mabilis at iniwan siya. Kinabukasan, pumunta si Yang Chen sa Binjang No. 1 Villa. Pagdating niya, agad siyang sinalubong ng isang lalaki na masiglang nagtanong, kayo po ba si Mr. Yang, ang bagong may-ari ng No. 1 Villa? Inabot nito ang mga dokumento at susi. Narito po ang kontrata, susi, at lahat ng kailangang papeles. Kapag naiparada niyo na ang sasakyan, dadalhin ko po kayo sa loob ng villa. Pagkaparada niya ng sasakyan, pumasok na sila sa loob. Namangha si Yang Chen sa kanyang bagong tahanan. Ang ganda, kumpleto na ang lahat, kailangan ko na lang magdala ng ilang piraso ng damit. Masaya niyang sinabi. Habang iniikot ang villa,
Biglang tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa at sinagot ang tawag. Sa kabilang linya, isang formal na boses ang nagsalita. Hello, ito po ba si Mr. Yang Chen? Ako po ang sekretarya ng All Island Hotel Group. Kailangan po namin kayong dumalo sa isang pulong sa punong tanggapan ng All Island Hotel bukas, alas 3 ng hapon. Masayang sumang-ayon si Yang Chen. Kinabukasan, dumating siya sa All Island Hotel Group at agad na humingi ng paumanhin. Pasensya na po kung nahuli ako, sabay pakilala. Ako po si Yang Chen, at isang karangalan po ang makaharap kayong kapwa mga shareholder. Isang lalaki ang agad na sumagot at masayang pinaupo siya. Hindi ko inaasahan na ang bagong pangalawang shareholder natin ay isang bata pa. Akala ko matanda na ito. Natatawang sabi nito. Pagkatapos, ipinakilala niya ang dalawang lalaking katabi niya. Ito po si Li Wanhong, ang chairman ng All Island Group. Humarap siya sa isa pang lalaki. At ito naman si Zhang Wu, ang may-ari ng Sky Curtain Investment. Ang agenda ng ating pulong ay ang kanilang pagpasok ng puhunan sa All Island Hotel. Pagkarinig ng pangalang Sky Curtain Investment, agad na napaisip si Yang Chen. Oh! Ang kumpanya ng blind date ni Wang Jaya. Nagsalita si Li Wanhong at sinabing, ngayong magkakilala na tayong lahat, dumiretso na tayo sa pakay natin. Mr. Yang, alam ko ang nangyari sa pagitan ninyo ng anak ni Mr. Zhang sa hotel. Narito rin si Mr. Zhang, bakit hindi kayo mag-usap? Itinaas lang ni Mr. Zhang ang kanyang kamay at nagsalita. Sana ay huwag mong palakihin ang issue. Alam mo naman, ang mga bata ay minsan may kamangmangan. Ngunit hindi ito nagustuhan ni Yang Chen. Kamangmangan. Ang anak mo ay masyadong mayabang noong araw na iyon. Pinagsalitaan niya ako ng masama, tapos gusto mong palagpasin ko lang. Ganoon lang ba ka-simple? Humarap si Mr. Wanhong kay Mr. Zhang at sinabing, para sa magandang kinabukasan ng ating kumpanya, dapat mo siyang pagsabihan. Tawagan mo ang anak mo at sabihing humingi ng tawad kay Mr. Yang. Pero hindi nagpatinag si Mr. Zhang at tumaas pa ang kanyang pride. Pero wala naman siyang ginawang mali. Natural lang na ipagtanggol niya ang kanyang kadate kapag may nambubuli sa kanya. Hindi ba't tama lang iyon? Hindi na ito pinansin ni Yang Chen. Sa halip, tumingin siya kay Mr. Wanhong at nagtanong. Mr. Lee, bukod ba sa capital injection ng Sky Curtain Investment, mayroon pa bang ibang agenda ang pulong na ito? Sumagot si Mr. Wanhong, wala na. Dahil doon, tumayo si Yang Chen at malinaw na ipinahayag ang kanyang desisyon. Kung ganoon, hayaan ninyong ipahayag ko ang aking posisyon, hindi ako sumasang-ayon sa pagpasok ng puhunan ng Sky Curtain Investment sa All Island Hotel. Pagkasabi nito, tumalikod siya, kumaway, at lumabas. Bago siya tuluyang umalis, sinabi niya, may iba pa akong dapat gawin, kaya mauuna na ako. Kayo na ang bahala rito. Isang lalaki ang humabol ng tanong, aalis ka na ba talaga? Hindi na ito sinagot ni Yang Chen at tuluyan nang isinara ang pinto. Galit na galit si Mr. Zhang sa nangyari. Sa sobrang inis, pinukpok niya ang mesa. Napaka-toxic niya. Ako ang gustong mamuhunan sa hotel ninyo, pero ako pa ang pinahihirapan. Hindi ba dapat sinusuyo niyo ako? Sumingit si Mr. Wanhong at sinabing, huwag kang magalit, Mr. Zhang. Ang mga kabataan ngayon ay mainitan ang ulo. Kakausapin ko siya mamaya, at ikaw naman ay dapat ding makipag-usap sa anak mo. Dagdag pa niya, kung kayang ayusin ang isang problema sa pamamagitan ng simpleng paghingi ng tawad, bakit hindi na lang gawin? Tumayo si Mr. Zhang, puno ng galit. Sige, babalik ako at kakausapin ko ang anak ko. Tama na ang pulong na ito. At tuluyan na siyang umalis. I got so much more.